Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Quezon City crime rate bumaba ng 25% mula ika-22 ng Enero hanggang 28. Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala ukol sa card not present fraud. COMELEC nagdesisyong hindi ituloy ang People's Initiative. Bureau of Immigration nagbanta sa mga dayuhang sangkot sa krimen na wag nang dumayo sa bansa. Higit kumulang 12 ektarya ng gubat na sunog sa Benguet. Team Cone lalagda bilang head coach ng Gilas Pilipinas Men. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, bumaba ng 25% ang focus crime sa lungsod ng Quezon mula ika-22 hanggang ika-28 ng Enero ngayong taon. Ito ay ayon sa tala ng Quezon City Police District o QCPD sa mga nakalipas na linggo. Kabilang sa 8 focus crimes ay ang murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, car at motorcycle theft. Samantala, patuloy pa rin ang pagsusumikap ng kapulisan ng lungsod na mapabuti ang seguridad at kaligtasan ng mga citizen. Samantala, isang magnitude 5.1 na pagyanig ang naramdaman sa Surigao del Sur nitong alas 3:37 ng hapon. Matatagpuan ang epicenter sa 133 kilometro ng hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May lalim itong 29 na kilometro at tectonic ang pinagmulan ng lindol. Ibig sabihin, ito ay sanhi ng paggalaw ng aktibong fault malapit sa lugar. Mag-aangkat ang Administrasyong Marcos ng mga electric vehicles batteries mula sa Vietnam para sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang alok ng Vingroup na isang technological company sa Vietnam na magbigay ng supply ng electric vehicles battery. Ayon sa Pangulo, tamang-tama lamang ang alok na ito para sa hangarin ng administrasyon na modernisasyon sa pampublikong sasakyan. Paglilinaw ng Pangulo, kasalukuyan pa ring isinasapinal ang espesipikasyon ng mga sasakyan. Aniya, hinahayaang bukas lamang ang merkado ng bansa sa iba't ibang stakeholders dahil nais ng administrasyon na huwag mag-focus lamang sa iisang supplier. Nangyari ang pagpupulong na ito sa unang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. Ayon sa Malacanang, aasahan sa pagbisita ni PBBM ang pagpapaigting ng relasyon ng Vietnam at Pilipinas, partikular na sa kalakalan, pamumuhunan at maritime cooperation. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ideklara bilang minor basilica ang St. John the Baptist Parish Church sa Taytay, Rizal, ang Pilipinas ay mayroon ng tinatayang 24 na minor basilica. Inihayag ng Vatican ang desisyon na ito nitong kamakailan lang, ilang araw matapos ipagdiwang ang deklarasyon ng International Shrine ng Our Lady of Good Voyage sa Antipolo City. Ang titulong ito ay ipinagkakaloob sa mga simbahan sa buong mundo bilang pagkilala sa kanilang artistic value, kahalagahan sa kasaysayan o kultura at papel sa buhay ng simbahan. Isang babala mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa mga bank holder ukol sa card not present fraud kung saan gagamitin ng mga scammer sa transaksyon ang inyong card sa online payments at hindi matutuloy dahil nangangailangan ng pisikal na transaksyon upang makumpleto ito. Ang card not present fraud ay mapapansin kung kayo'y nakatanggap ng notification sa inyong bangko ukol sa transaksyong hindi nyo ginawa. Bukod pa riyan ang paghingi ng one-time password o hindi otorisadong paggamit ng inyong bangko ayon sa inyong bank statement.
Mangyaring i-report agad ang ganitong insidente sa mga impormasyong nakatala sa inyong screens upang maiwasan ang paglaganap nito. Para mas mapaigting ang sektor ng agrikultura sa Cordillera Region, nakipag-ugnayan ang Department of Agriculture sa mga namumuhunan ng gulay. Jade Buhoy para sa balita. Upang mas mapaigting ang sektor ng agrikultura sa Cordillera, nakipag-ugnay ang Department of Agriculture o DA sa mga natatanging namumuhunan ng mga dekalidad na gulay kasabay ng kanilang pagbisita sa Agri-Pinoy Trading Center. Sa pakikipagpulong ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipinahayag nito ang kahalagahan na maintindihan ang layunin sa pagpapaigting ng industriya upang mabawasan ang paglaki ng gastos ng mga magsasaka. Kasama rin dito ang pagtutok sa supply ng pagkain, mataas na presyo ng pataba at pesticides, pati na rin ang kakulangan sa GAP o Good Agricultural Practices na kaugnay ng Unrecognized Food Lane o Executive Order 41 para masugpo ang smuggling. Samantala, nangako ang DA na kanilang reresolbahan ang mga issue sa agrikultura sa pamamagitan ng paggawa ng maayos na patakaran, pati na rin ang mga proyekto para sa kaunlaran ng mga magsasaka. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, mararanasan ang posibleng flash floods na dulot ng trough ng LPA sa Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon at Southern Leyte. Amihan naman ang magpapaulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at natitirang bahagi ng Eastern Visayas. Pulupulong mahinang pag-ulan naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. At bahagyang pag-ulan naman sa natitirang bahagi ng Mindanao. Susunod sa News Force. PBBM binuweltahan ang alegasyong binato sa kanya na drug addict mula kay dating Pangulong Duterte. Vice President Sara pinagtanggol si Davao City Mayor Baste sa pahayag nitong pagpaparesign kay PBBM. COMELEC nagdesisyong hindi ituloy ang People's Initiative. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Maugong na balita, binuweltahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakaraang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay drug addict. Ayon kay PBBM, ang behavior ni Digong ay epekto ng iniinom niyang gamot. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Side effect lamang ng fentanyl. Ito ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya'y drug addict. Ayon kay PBBM, ang pahayag ni Digong ay epekto ng nasabing iniinom na gamot na painkiller na inamin umano 5 o 6 na taon na ang nakalilipas. Kaya naman mungkahin ni PBBM sa mga doktor ay alagaan ng mabuti ang kalusugan ni Digong dahil may masamang epekto sa kanya ang fentanyl. Samantala, nilinaw naman ng PIDEA na walang access ang mga alkalde sa National Drug Watch List ng Pilipinas. Ito'y matapos sabihin ni Digong na pinakita sa kanya ang listahan noong siya ay City Mayor pa ng Davao. Pagtitiyak naman ni PIDEA spokesperson Derek Carion, tanging ang mga drug personalities lamang sa kanilang lugar ang mayroon silang access. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Kaugnay pang ulat, ayon kay Vice President Sara Duterte, pagmamahal lang umano ang ipinakita ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte matapos ang pagpapabitiw kay Pangulong Marcos. Aniya, ito ay dahil di umano deserve ng Vice Presidente ang ginagawang pagtrato ng ilang sektor sa ilalim ng administrasyon. Ngunit pagtitiyak niya, di umano magpapatinag si Vice President Sara sa mga pag-atake sa kanya at gagampanan pa rin ang tungkulin niya sa pamahalaan. Inanunsyo kamakailan ni Senador Migs Zubiri na isinapinal na ng COMELEC ang kanilang desisyon na itigil muna ang pagtanggap sa mga pirma para sa People's Initiative. Ang detalye hatid ni Jade Buhoy para sa balita. Malugod na ibinalita ni Senador Juan Miguel Zubiri ang desisyon ng COMELEC o Commission on Elections na pansamantalang pagtigil sa pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiative. Base sa post ng COMELEC sa kanilang opisyal na Facebook page, naglabas sila ng agarang anunsyo ukol sa pagsususpindi ng pagtanggap sa mga signature sheets ng People's Initiative. Bahagi nito ang pahayag ni COMELEC Chair George Garcia ukol sa pagrerebisa at pagpapaigting ng kanilang mga panukala ukol sa People's Initiative dahil aniya kulang at wala roon ang mga patakarang kinakailangan upang maisagawa ito. Ang People's Initiative ay karaniwang paraan ng pag-aapila sa bansa o maiuugnay sa pagbabago ng konstitusyon alinsunod sa patakarang na isabata sa Philippine Constitution, kung saan ang 12% ng mga botante at 3% ng mga mambabatas ay maaaring magbigay petisyon upang mabago ang kasalukuyang konstitusyon ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nagbanta ang Bureau of Immigration o BI sa mga dayuhang nais magpunta sa bansa na huwag nang tumuloy kung sila'y nasasangkot sa krimen. Dahil kamakailan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ipinatalsik ng BI ang Amerikanong dayuhan sa pagpasok sa bansa dahil ito ipinagbabawal ng makabalik bunsod ng pangahalay sa isang menor de edad sa Mindanao 2 taon na ang nakalipas. Ang dayuhan ay kinilala bilang si Gerald Whiting na mayroong ilang kaso ukol sa pang-aabuso ng mga batang babae sa Mindanao. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, agad nila itong ipinaalis ng bansa matapos nitong lumapag mula sa bansang Guam. Apat na 430,000 mga emergency go bags ang naipamahagi sa pangunguna ng Pasig Local Government Unit. Ang bawat go bag ay may lamang flashlight, glow stick, pito, thermal blanket, gunting, ziplock bag, magnet, booklet at first aid kit. Ang hakbang na ito ng Pasig LGU ay kabilang sa programa na pagpapaigting ng kahandaan ng mga residente sa panahon ng kalamidad o sakuna. Pinangunahan kamakailan ni Coast Guard District Western Visayas District Commander Coast Guard Captain Weniel Azcuna ang pagkilala sa mga tauhan ng Coast Guard Station Iloilo at Coast Guard Station Capiz sa matagumpay na pagsasagawa ng search and rescue operations sa Zapatos Gamay, Rojas City sa Capiz noong 14 ng Enero. Ang Coast Guardians ay personal na ginawara ng Award of Coast Guard Search and Rescue Medal ni Coast Guard Captain Azcuna na pinuri ang kanilang napakahalagang suporta at agarang pagkilos. Upang maging proteksyon ng mga nangangasiwa ng daan tuwing tag-ulan, namahagi ng mga rain gears ang isang ride-hailing firm sa MMDA. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nakatanggap ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng donasyon mula sa isang ride-hailing firm sa bansa kamakailan. Ang donasyong ito ay ang mga kagamitan tulad ng bags, raincoats, rain boots at uniforms na ipinamahagi sa mga miyembro ng MMDA Special Operations Group Strike Force at mga instructors ng MMDA Motorcycle Riding Academy o MRA. Ito ay upang magbigay ng karagdagang proteksyon tuwing tag-ulan para sa mga kawani ng MMDA tuwing may mga operasyon.
Sa panguna ni MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lipana, kasama ni na MMDA Assistant General Manager for Operations Assistant Secretary David Angelo Vargas at Traffic Discipline Office Director for Enforcement Attorney Victor Nunez, ang donasyon ay kanilang malugod na tinanggap. Dumalo rin sa turnover rights sina Joyride Philippines Vice President Jericho Meneses at Vice President for Biker Management Julius Ballesteros upang personal na iabot ang mga hinandog na kagamitan sa ahensya. Sa naganap na turnover rights, napag-usapan ng ahensya at ng nasabing ride-hailing firm na ang posibilidad ng paggamit ng certificate ng mga riders na sumailalim at nakumpleto ang training sa MRA ay maaaring ipresenta para makapag-apply sa mga ride-hailing app tulad ng Joyride Philippines. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. AFP isinaad na wala itong kailangang pahintulot upang magsagawa ng RORE mission sa WPS. Higit kumulang 12 ektarya ng gubat na sunog sa Benguet. DOT pangungunahan ng International Dive Expo sa darating na Pebrero. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, hindi nito kailangan ng pahintulot mula sa alinmang bansa para magsagawa ng Rotation and Resupply o RORE mission para sa mga tauhan nitong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Isinaad ni Colonel Francel Margaret Padilla, ang RORE ay isang regular na gawaing militar na maaaring isagawa anumang oras. Dagdag pa niya, misyon ng AFP na bigyan ang mga tauhan nito ng kinakailangang probisyon para sa kanilang moral at kapakanan at patuloy itong gagawin sa pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya. Sa ibang sakuna, nasa humigit kumulang 12 ektaryang bahagi ng gubat ang nasunog sa Itugon, Benguet na nagsimula pa noong nagdaang Biyernes, ika-26 ng Enero. Kaugnay nito, nagtalaga na ang Philippine Air Force ng mga tauhan upang maapula ang sunog. Bagamat hindi pa nasusugpo ang sunog, wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Samantala, tinutukoy naman ng Bureau of Fire Protection ang pinagmumulan ng sunog. Ang pinakamalaking plataporma para sa diving community, ang Philippine International Dive Expo o PHIDEX, ay isasagawa ng Department of Tourism o DOT sa World Trade Center sa Pasay City mula sa ika-23 hanggang ika-25 ng Pebrero. Ang PHIDEX, ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia, ay bahagi ng inisyatiba ng ahensya na paigtingin ang diving portfolio ng bansa at ang dedikasyon ng mga stakeholder at diving enthusiasts sa paggamit sa likas na yaman ng bansa. Matatandaang noong 2023 ay kinilala ng World Travel Awards ang Pilipinas bilang world's leading dive destination. Matapos ang naging matagumpay na stint ni Tim Cone sa Hangzhou Asian Games, nakatakdang lumagda si Cone bilang head coach ng Gilas Pilipinas Men. Narito si Princess Castro para iulat ang kabuuang detalye. Inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang nakatakdang paglagda ni Tim Cone bilang head coach ng Gilas Pilipinas Men. Ayon kay SBP President Al Panlilio, nagawa ni Coach Tim ang hindi pa nagagawa sa mga dekada sa ilang linggo lamang na paghahanda kasabay ng maraming hamon sa mga tuntunin ng koponan.
Dahil dito, excited ang samahan na makita kung ano pa ang kayang magawa ng coach. Ang una para kay Cone ay ang paghahanda sa koponan sa susunod na buwan para sa unang window ng FIBA Cup qualifiers kung saan nakatakdang lumaban ang Gilas sa koponan ng Hong Kong sa ika-22 ng Pebrero sa Chuen Wan Stadium at Chinese Taipei sa ika-25 ng Pebrero sa PhilSports Arena. Sasabak din ang Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament mula ika-2 ng Hulyo hanggang ika-7 ngayong taon. Matatandaang naging matagumpay ang stint ni Cone sa nagdaang Hangzhou Asian Games kung saan tinapos ng Pilipinas ang higit sa 6 na dekadang drought ng gintong medalya sa men's basketball at muling napasakamay ito sa pamumuno ni Cone. Si Cone din ang nag-iisang two-time PBA Grand Slam winner sa 48 taong kasaysayan ng liga. Samantala, ang paglagda na ito ang magiging pang-apat na stint ni Cone bilang head coach ng pambansang koponan kung saan siya ang nanguna sa Centennial team na nanalo ng bronze noong 1998 sa Bangkok Asian Games. Kasabay nito ay makakasama ni Cone si Richard Del Rosario bilang Gilas Pilipinas Men Team Manager. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nababagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Quezon City crime rate bumaba ng 25% mula ika-22 ng Enero hanggang 28. Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala ukol sa card not present fraud. COMELEC nagdesisyong hindi ituloy ang People's Initiative. Bureau of Immigration nagbanta sa mga dayuhang sangkot sa krimen na wag nang dumayo sa bansa. Higit kumulang 12 ektarya ng gubat na sunog sa Benguet. Team Cone lalagda bilang head coach ng Gilas Pilipinas Men. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.